So in today's video ay papakita ko sa inyo yung lugar na pinagpupunan namin ng kangkong ngayon. So, tara, samahan niyo kami. Let's go! Ayan, mangunguha kami ng kangkong. Kasi ubos na ang stock ng kangkong doon sa bahay. Pabagsak yung ulan eh. Pabago-bago yung ulan. Ay, yung panahon. Kanina mainit. Nagbilad pa kami ng palay. Tapos bigla namang bubuhos. Pagpunta namin dito, maaraw na ulit. Tapos, ayan na naman. Maambon-ambon na naman. Sana hindi gaano dinig yung music eh. Maka-copyright pa tayo. Ayan. Ang daming ano dyan, tanim na ano tawag dito, tanglad. Mahaba yung tanim na yan hanggang doon. Papunta pa doon. Puro tanglad yan. Tapos ayun, pinabayaan na lang ng may-ari. Ang kwento eh ano daw, wala daw mapagbentahan, wala daw buyer, kaya yun, hinayaan na lang. Sayang yun. Sayang yung effort niya sa pagtatanim. So, pero may mga tanim-tanim din siyang ano to, mga kasaba. Hey. Mahirap pumunta ngayon dun sa aming kuhanan, yung mga matatabang ano. Kasi sobrang putik na daanan. Nilalakarin naman, kawawa naman yung asawa ko, naglalakad papunta dun. Hindi makapasok ngayon dun yung mga motor kasi putik masyado. Kaya dito na lang siya nag-ano nakuha na malapit-lapit lang. Ayun. Matatanaw mo yung nandun sa may malapit dun sa mapunong kahoy na yun. Napakalawak na taniman yan ng mga sili. At iba-iba ang may-ari din. Hindi ko lang alam kung anong arrangement, pero kung may bayad ba or may renta. So, naiinganyo nyo ang mga tao dito magtanim ng mga sili kasi kapag nga talaga natsyempuhan ng mahal ang kilo, eh kahit paano kikita talaga sila. Kapag sana meron nga dito eh, nakaswerte, maganda yung ani niya, tapat din sa mataas na presyo. Ayun, nakapundar siya ng sasakyan na motor. sasakyan talaga. Parang 4 wheels ang dating doon. Pero hindi malayo, hindi naman malabong mangyari. Kasi kung laging swerte, di makakaipon ng pambili ng car. Pero yung tao na yun nga, nagrerenta lang din siya ng lupa para pagtaniman ng kanyang mga sili. Isinerte siya. Nakapundar siya ng motorcycle na nabili niya ng cash. No? So mga ganun. Yung iba nakakapagpatayo ng bahay, napapaganda yung bahay dahil sa paghahalaman. So kailangan lang kasi sa tamang diskarte at sa tamang tempo ng paghahalaman. Kasi kapag na-timing naman na may panahon ng mga bagyo, ganyan, at nagtanim ka, ayun, hindi masira ng bagyo, swerte ka dahil mahal ang presyo nun. Pero kapag nasira ng bagyo ang pananim mo, lugi ka sa puhunan mo. So may mga challenges talaga kahit saan naman.
Kahit sa ang klase ng hanap buhay may challenges. Kahit dyan sa pagtatanim ng palay, ayan, yung katabi ng silihan ay merong palayan yung nasa baba. No? So, ayan, nagsasabog na ng palay. Hindi gano'ng makita yung tao yung naglalakad. Ayan na, nakabuna na nung gilid ng bahay. May kubo-kubo pala rito. Ngayon, kapag minalas-malas at inabot niya ng talagang malakas na ulan at bumaha dyan, no? Kawawa, sayang, dahil malulunod lang yung punla, malulunod lang. So sayang ang puhunan, sayang yung effort, yung pagod sa pagtatanim. At nakakalungkot niyan kung ang puhunan ay inutang pa, diba? Kasi whether you like it or not, kapag nangutang ka, kailangan talaga bayaran kasama interest, no? Okay, so yan, may palayan, may mga silihan, at may mga halamang punong kahoy na namumunga. Yan nga yung mangga. Meron din mga mahugay na magagamit din naman kapag kailangan mo ng lumber, no? So ganyan, yan ang magandang setup ng farm, yung diverse, no? At saka, so ito na nga, dito naman sa side na ito ay naandyan ang fish pond na merong poultry house sa ibabaw nito. Ayan, makikita nyo, dalawa ang poultry house na yan. So parang style nga ito sa Thailand, na kung saan ang nag-farming ng mga manok, no? Poultry farming, kumbaga poultry farming na integrated ng fish farming. So ito, hindi ko alam kung anong binubuhay nila dito, kung mga hito ba ito or tilapia ba or mixed, pero napakaganda ng sistema din na ganyan, dahil hindi lang manok ang aanihin mo, meron ka rin mga isda, no? At nakakatuwa ang ano na yan, ang relationship na yan, dahil ang mga ipot ng manok ay nahuhulog, no, diretso hanggang dito sa sa tubig, kung saan naandyan naman ang mga binubuhay na isda. So siguro yung iba, kung iisipin ng iba, magdidiri sila kasi nga dumi. Pero karamihan naman din talaga ng nagfi-fish farming, lalo na kung hito ang pinaparami, ang kino-culture, ay pinapakain naman talaga nila yan ng ipot ng manok. Yan. So dati marami din na kangkong dyan. Nangunguha kami din dyan ng kangkong noon. Pero ngayon, nilinisan ng may-ari. Kasi, yun nga, pinaparami nila yung dyan, mga isda. Siguro kasi nag-harvest din sila. Hindi ko masabi dahil wala rin naman akong experience sa pag-fish farming. Pero, meron ako nabasa na napanood na video wherein ang kangkong naging pagkain din naman, natural na pagkain ng mga isda. So I'm not sure kung tama ba yung idea ko, na parang maganda rin sana kung meron yan mga kangkong kahit sa gilid lang, no? Kahit yung sa mga bandang gitna malinis, pero yung sa gilid meron, para kahit paano yung isda, may option siya na pwedeng kainin bukod doon sa mga feeds na pinapakain. So kumbaga dagdag din na pakain, di ba, no? Hindi ko lang alam
baka may reason din. Baka siguro nag-harvest na at nilalambat nila. Kaya since ang lambat kapag nanglambat ka at may mga kangkong magiging sagabal yun. I'm thinking na baka yun ang dahilan kaya tinanggal ang mga kangkong. Pero dati isang katutak ang kangkong dyan, ang lulusog pa. Ang tataba ng mga kangkong. So ngayon malinis. Malinis ang tubig, walang kangkong. Pakalawak. Kaswerte ng mga taong may ganitong property at nakakapagnegosyo sila, no? Sana lang ay sustainable kasi hindi merong mga pagkakataon na ang nagninegosyo ng for example yung poultry farming nalulugi, no? Hindi nagiging sustainable. Isang malaking dahilan ay yung mahal kasi ang puhunan sa ganyan. Mahal ang puhunan yan sa feeds. Mahal kasi ang feeds. Ayun na si dulo. Ayun. Layo na lang narating. Para lang makaipon ng kangkong. Dito sa bandang to kasi, ano siya, yung hindi talagang ganun kalulusog yung kangkong. Kumpara doon sa dati. Mahulog ka na. Huwag kang malikot kasi maulan. Dito lang tayo sa loob nito, ha? Oo, huwag kang malikot. Okay, so mahaba-haba na rin itong ating video. So that's it for now. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Let's grow.